Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 371 hanggang Kabanata 380. Kabanata 371. Napakaganda ng katawan ng babaeng iyon. I think her butt is even prettier than Selena's. Pagkarating sa plaza sa labas ng hotel ay hindi napigilan ni nilang paglunok ng laway. Tayang naman na hitman siya. Kung escort lang sana siya. Handa akong magbayad ng mataas na presyo para sa babaeng ito. Tama iyan. Napakagandang bulaklak, ngunit ito ay isang rosas na may mga tinet. Nakisali si Ken sa kasiyahan. Susunod, maaari tayong umupo, magpahinga, at maghintay ng mabuting balita mula sa kanya. Tumango si Neil. Pagkatapos ay sinabi kay Ivan, "Young Master Taylor, kung makikipag-ugnayan sa iyo ang hitman tungkol sa pagkamatay ni Jack, dapat mo kaming ipaalam kaagad. Magiging maganda ang pagdiriwang nating magkakapatid." Nang marinig iyon, tuwang-tuwa ang puso ni Ivan. Bagamat ang pamilyang Taylor ay isang pangatlong klaseng aristokratikong pamilya, sina Young Master Hugo at Young Master Clark ay kabilang sa pangalawang klaseng mga aristokratikong pamilya. Para tawagin nila siya bilang isang kapatid, maliwanag na hindi siya nakikita bilang isang tagalabas. Kung makakapagtatag siya ng magandang koneksyon sa kanila, tiyak na magiging kapaki-pakinabang ito para sa hinaharap na paglago ng negosyo ng pamilya Taylor. Oo naman. Pagdating ng panahon, dapat tayong gumawa ng isang engranding pagdiriwang. Nakangiting tumango si Ivan habang patuloy sila sa pasulong. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang sandali ng kanilang pag-alis, tila may naalala si Ivan. Tinanong niya, "Oh, sinabi mo sa akin na nabigo kang lason ni Fiona si Jack, tama ba?" "Oo." Na si Fiona ay mahal na mahal sa pera, ngunit sa huli ay sinabi niyang ayaw niyang pumatay ng tao. Nakakainis lang, di ba? Naramdaman ni Ken ang paglaki ng kanyang pagkadismaya habang iniisip niya ito. "Nasaan ang lason? Ipasa mo sa akin. May naisip lang ako na maaaring makatulong sa atin. Dapat nating itago ang lason sa ngayon. Kung nabigo ang hitman na patayin siya, mag-iisip ako ng isang bagay na may lason. Tisiguraduhin kong iinom ito ni Jack." Naglabas ng masamang pakiramdam ang titig ni Ivan. Gumagana rin iyan. Walang gaanong silbi para itago natin ito. Maaaring mas kapaki-pakinabang ito para sa iyo dahil mula ka sa pamilyang Taylor. Mas marami kang pagkakataon na gamitin ito kaysa sa amin. Tumango si Ken, saka inilabas ang lason at ipinasa kay Ivan. Tandaan na ang lason na ito ay mabagal na kumikilos. Ito ay walang kulay at walang amoy kapag inihalo sa tubig. Pagkatapos inumin ito, magiging normal ang isa. Gayunpaman, sa isang buwan, ang katawan ay unti-unting lumalala at kalaunan, ang tao ay mamamatay. Ganoon ba? Mas maganda pa yon. Pagdating ng panahon, sino ang mag-iisip ng nangyari noong isang buwan, o kahit na kung ano ang kanilang kinakain o nainom? Ang lason na ito ay perpekto para sa pagpatay. Masayang tinanggap ni Ivan ang lason. Samantala, sa loob ng opisina ni Selena, lumapit si Sonia kay Selena at ipinasa sa kanya ang ilang mga dokumento at file. "Manager Taylor, narito ang ilang materyales mula sa supplier ng construction material at sa intro ng kumpanya. Tiningnan ko at mukhang disente naman sila, lalo na itong Marvel Construction Material Company. Sa tingin ko ang mga materyales mula sa kumpanyang ito ay medyo maganda. At ang pagpepresyo ay makatwiran." Pagkasabi noon, puminto sandali si Sonia bago nagpatuloy, "Syempre, nasa iyo ang huling desisyon. Suggestion ko lang ito." Nang marinig ang mga salitang iyon, napakunot ang noo ni Selena. Ang Marvel Construction Material Company ay ang pinakamalaking subsidiary na kumpanya ng pamilya Taylor. Sa nakalipas na 2 araw, nagdadalawang isip pa rin siya sa bagay na ito. Nais niyang tulungan si Ivan, ngunit nag-aalala siya na maaaring magdulot ito ng tsismis sa kanyang likuran, na sinasabing ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan sa maling paraan. Gayunpaman, kung tatanggihan niya si Ivan at tumanggi na magtrabaho kasama ang pamilya Taylor, maaaring hindi masaya ang kanyang lolo. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang kakayahang umakyat sa isang pangalawang klaseng aristokratikong pamilya ay napakahalaga sa pamilya Taylor.
Ang kanyang lolo ay naghintay magpakailanman para sa ganoong araw. Pwede mo namang iwan dito. Susuriin ko itong mabuti at ipaalam sa iyo ang mga resulta sa ibang pagkakataon. Kabanata 372. Pagkalabas ni Sonia, umupo si Selena sa likod ng mesa niya na nakakunot ang noo, nag-aalangan pa rin. Maingat niyang binasa ang mga materyal na iyon. Malinaw na sa mga supplier, ang pamilya Taylor ang pinakakilalang supplier ng construction material. Samantala, ang iba pang mga supplier ay walang kapare sa pamilya Taylor. Higit sa lahat, hindi nila kakayanin ang ganoong kalaking proyekto. Gayunpaman, alam na alam ni Selena na may tinatago si Sonia. Sa pagpapatakbo nila ng isang malaking proyekto, ito ay isang nakatutokso na pagkakataon. Imposibleng hindi makipagkompetensya ang iba pang mga kumpanya na makakalaban sa pamilya Taylor. Kaya naman, dapat mayroong ilang mga dokumento na itinatago ni Sonia sa kanya. Gayunpaman, iyon ay talagang isang magandang bagay para sa kanya. Siya ay orihinal na nagplano na tulungan ang pamilya Taylor at ang kalidad ng kanilang mga materyales sa pagtatayo ay talagang maganda. Siyempre, natural niyang naisin na lumakas din ang pamilya Taylor. Sa ganoong paraan, matutupad ni Old Master Taylor ang kanyang panghabang buhay na pangarap. Na itinataguyod ang pamilyang Taylor mula sa isang pangatlong klaseng maharlikang pamilya tungo sa isang pangalawang klaseng maharlikang pamilya. Iyon ay isang pagkakataon sa buong buhay. Kung palalampasan niya ang pagkakataong ito, napakahirap para sa kanya na makahanap muli ng ganoong pagkakataon. Sa pagkakataong ito, maaari na niyang iwanan ang mga bagay na tulad nito at magpakatanga. Kailangan lang niyang magkunwaring kamangmangan. Pagkatapos ng lahat, si Sonia ang gumagawa ng manipulasyon sa halip na siya na paunang pumirma sa kanyang pangalan. Ibig sabihin, kung may mangyari man, kasalanan ni Sonia. Dapat maayos ang mga bagay. Kahit na si Ivan ay maaaring maging kakilakilabot minsan, ito ay isang magandang pagkakataon para sa kanya. Walang paraan na masisira niya ang magandang pagkakataon. Bukod dito, ang kalidad ng pamilyang Taylor ay maihahambing sa iba pang mga high-end construction material supplier. Hindi napigilan ni Selena ang paghungol pagkatapos ng ilang pagsasaalang-alang. Gayunpaman, mabilis niyang idinagdag, pero ito ay isang malaking proyekto. Hindi ko kayang ibigay sa kanila ang lahat. Kung ang lahat ay lalaan sa pamilya Taylor, makakaakit iyon ng tsismis. Bakit hindi ako maglaan ng 80% sa pamilya Taylor at hahanap ako ng ibang angkop na supplier para sa natitirang 20%? Matapos makapagdesisyon. Sa wakas ay tinawagan ni Selena ang kanyang lolo. Selena, bakit bigla-bigla mong tinawag ang matandang ito? Bahagyang nagulat si Old Master Taylor nang matanggap ang tawag ni Selena. Tumawa si Selena, pagkatapos ay nagtanong, Lolo, kumusta ang iyong kalusugan? Ika-7 kaarawan mo sa loob ng 16 na araw. May nagustuhan ka ba? Titingnan ko kung makukuha ko ito para sa iyo sa oras na iyon. Matanda na ako. Nanghihina ang katawan ko araw-araw. Halos 70 taong gulang na ako, gaano ako kahusog. Pumalaklak ang matandang master bago sumagot, kung tungkol sa regalo, wala na talagang makakapukaw ng interes ko ngayon. Para sa akin, lahat ng gintong kwintas at mga palawit ng jade ay maaaring ilarawan sa isang salita. Bongga! Pagkasabi noon, bago pa makapagsalita si Selena, hindi napigilan ng matanda ang pagtatanong, tama, Selena, alam mong mahal ng matandang ito ang kanyang reputasyon. Isa pa, sobrang inalagaan kita noong bata ka pa. Hindi ko lang kaya na ikasal ka sa delivery boy. Kaya naman para hindi ako maging katatawanan ng iba, wala akong choice kundi itaboy ka sa pamilya. Kabanata 373. Pagkasabi noon, puminto sandali si Old Master Taylor bago nagtanong, galit ka pa rin ba kay Lolo dahil dyan? Pilit na ngumiti si Selena. Alam na alam ko ang ugali ni Lolo. Doon matigas din ang ulo ko. Ito ay sa kabila na ako ay buntis sa aking anak na babae. Gayunpaman, nakita ko na si Jack ay isang desenteng lalaki at ang aking anak na babae ay napaka-cute din. Wala akong masyadong pagsisihan. Yung ibang tao na nagchichismisan, business nila yon.
Kailangan kong mabuhay para sa sarili ko. Pamantong hininga ang matandang Panginoon. Pagkatapos ay nagsabi, mukhang sa kabila ng aking katandaan, hindi ko pa nabubuhay ng lubusan ang buhay ko gaya ng dati mo. O tama, nabalitaan ko na ikaw ang namamahala sa pagbili ng mga construction materials ng South Hill Real Estate. Nakakita ka na ba ng angkop na collaborator para sa proyekto? Alam kong medyo mahirap para sa iyo sa posisyong ito gaya ng pagchichismisan ng iba. Natahimik si Selena. Noong una, akala niya ay hikayatin siya ng kanyang lolo na pumirma sa isang deal sa pamilya Taylor. Hindi niya inaasahan na magiging considerate siya sa kanyang posisyon at magsasabi ng mga ganoong bagay. Pagkatapos ay sinabi ng matandang master, kung ito ay napakahirap para sa iyo, maaari mong subukan ito. Pagkatapos ng lahat, ang aming pamilya Taylor ay hindi masyadong maganda nitong mga nakaraang taon. You just need to give us a share, kahit 30% lang ng project. Sa ganoong paraan. Kahit na hindi kami maaaring umakyat sa isang pangalawang rate na aristokratikong pamilya. Makakahinga pa rin kami at makakatulong na palakasin ang performance ng aming kumpanya sa mga nakaraang taon. Sa tono ng boses niya, masasabi ni Selena na wala siyang magawa. May pahiwatig pa ng pagmamakaawa. Ang matandang master ay palaging binibigyang halaga ang kanyang reputasyon. Imposibleng maging mapagpakumbaba siya, at kahit na iyon ay mapipilitan. Dahil din sa kinabukasan ng pamilya Taylor kaya niya sasabihin ang mga ganoong salita. Nadamay si Selena sa kanyang ginawa. Sa sandaling iyon, hindi napigilan ng mabait na si Selena na mapangiti. Lolo, ang pangunahing dahilan kung bakit kita tinawagan ay para pag-usapan ang bagay na ito. Ipinasa lang sa akin ng supervisor ang lahat ng impormasyon ng ilang potensyal na supplier ng construction material. Pagkatapos tingnan, sa loob ng ilang kumpanya, ang aming pamilyang Taylor ay napakakompetensya at ang aming kalidad ay desente. Nang marinig iyon, natuwa ang matandang Panginoon, at agad na nagtanong, ay ibig mo bang may pag-asa tayo? Magkano ang bahaging makukuha natin sa proyekto? Ang marinigang nasa sabik na boses ng kanyang lolo sa telepono ay nagpaalala sa kanyang pagmamahal noong bata pa siya. Tumawa si Selena, saka binago ang kanyang mga plano. Napagpasyahan kong bigyan ng pamilya Taylor ng 85% ng proyekto. Habang ang iba ay ibabahagi sa iba pang mga kakompetensya. 85%. Huminga ng malalim ang matandang master. Lampas iyon sa inaasahan niya. Ipinakita nito na sinadyang pinapabore ni Selena ang pamilya Taylor. Bahagyang namula ang mata ng matandang master. Selena, I'm very touched that you can let bygones be bygones. Pinag-isipan ko na rin. Walang kwenta ang mga red jalong iyon. Ang mahalaga lang ay sincere si Jack. Kahit na hindi siya makagawa ng red jalong nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar. Ikilalanan ko pa rin siya bilang aking apo at babawiin kayong lahat. Pagkasabi noon, binalaan siya ng matandang amo, gayunpaman, huwag mong sabihin sa kanya ang tungkol dito. Kailangan natin siyang bigyan ng pressure. Kung sasabihin mo sa kanya ng maaga, ang batang ito ay maaaring hindi magtrabaho ng husto. Nang marinig iyon, hindi napigilan ni Selena ang pagtawa. Sige, sikreto ko lang sa kanya. Lolo, tinitingnan kung gaano siya kumpiyansa, naniniwala akong dapat niyang makuha ang pera. Gayon din, mangyaring panatilihing sikreto ang usapin ngayon. I'll ask Ivan to come over and sign the contract. Kung tungkol sa presyo, sundin lang ang presyo sa merkado. Oo naman. Tumango ang matandang master, nakaramdam ng kasiyahan. 85%. Maaari silang kumita ng 5 hanggang 600 milyong dolyar. Iyon ay higit pa sa sapat upang dalhin sila sa hanay ng isang pangalawang klaseng aristokratikong pamilya. Kabanata 374. Pagkatapos ng tawag, nanatiling nakaupo si Old Master Taylor sa sofa at pamahantong hininga. Say, si Selena pa rin ang the best. Kahit na pinalayas na siya sa pamilya at kunin ni Ivan, may isip pa rin niya ang mas malaking larawan sa kritikal na oras na tulad nito. Sa halip, walang silbi si Ivan. Matapos ibaba ni Selena ang kanyang telepono, pinatawag niya si Rosa kay Sonia.
Manager Taylor, hinahanap mo ba ako? May plastic na ngiti sa mukha si Sonia. Hindi ito maaaring makatulong. Para sa pera at sa kanyang kinabukasan, may tatago lamang niya ang lahat kapag nagtatrabaho sa harap ni Selena habang nakangisi. Tila hindi siya nagtatago ng sama ng loob sa kanilang nakaraan. Siyempre, hanggang ngayon ay hindi pa rin niya maintindihan kung paano naglakas loob na sampilan siya ng asawa ni Selena na isang bodyguard lang sa harap ng kanyang tiyuhin. Sa huli, hindi lang si Jack ang hindi napagalitan ng pamilya Drake, bagkus ay kumampi pa sila sa kanya. Naghinala ito kung totoo nga ba ang chismis na ipinakalat niya tungkol kay Selena para sirain ang kanyang reputasyon, kung saan nakipagrelasyon siya kay Young Master Drake. Doon lang magiging makabuluhan para sa pamilya Drake na tulungan ng husto si Selena at ang kanyang asawa. Dapat tingin ako at mukhang maganda ang kumpanyang ito. Gayunpaman, ang aming proyekto ay masyadong malaki kaya hindi namin maaaring ipaubaya ang lahat sa kanila. Natatakot ako na baka makaapekto ito sa kanilang kalidad kapag minamadali nila ang kanilang mga deadline. Kalmadong sabi ni Selena na may mahinang ngiti. Nang marinig iyon, tuwang-tuwa si Sonia. Mukhang makukuha ito ng pamilya Taylor, ngunit kung gaano kalaki ang bahagi ng proyekto, hindi iyon malinaw. Ipinangako sa kanya ni Ivan na kung pipirmahan ang kontrata, kahit na 45% lamang ng proyekto ang ailalaan sa kanila, makakakuha pa rin siya ng $20 milyong na komisyon. Sa $20 milyong, makakabili siya ng mga luxury handbag at hindi na kailangang mag-alala. Sa pag-iisip na iyon, mabilis niyang pinigilan ang kanyang pananabik at maingat na nagtanong. Manager Taylor, sa palagay ko ang Marvel Construction Material Company ay napaka-promising, o hindi ko irerekomenda ang mga ito sa iyo. Ang ganda talaga ng reputasyon nila. Naniniwala akong alam mo na yan. So, magkano sa project ang inilalaan mo sa kanila? Umiti si Selena, pagkatapos ay sinabi, 85%. Pipili ako ng iba para sa natitira. Wow, ang dami naman. Umisi si Sonia, natutuwa. Hindi niya akalain na makukuha niya talaga ang $20 milyong. Tumingin si Selena sa kanya, saka kumunat ang noo, bakit parang masaya ka? Mukhang malaki ang pakialam mo sa kumpanyang ito, di ba? Hindi. I'm just hoping na maaayos ito ng mas maaga pagkatapos ng mahabang trabaho dito. Kung hindi tayo makapagpasya sa isa, kailangan kong magsimulang maghanap muli ng iba pang mga supplier ng construction material. Dahil sa takot, mabilis na paliwanag ni Sonia. Manam, ano naman dito? Dalhin mo si Ivan bukas para pirmahan ang deal. Alam ko na ang kumpanya ay kabilang sa pamilya Taylor, ngunit talagang nakuha nila ang proyektong ito sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanilang kakayahan. Nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Selena. Sige, tatawagan ko siya ngayon para makipag-ugnayan sa kanila. Tumango si Sonia, pagkatapos ay mabilis na nag-isip ng kung ano, nagtanong, Manager, paano ang presyo? Tinusunod ba natin ang nakasaad na presyo? Pilit na ngumiti si Selena, saka sinabing, sabihin mo sa kanila na kailangan nilang ibaba ang presyo ng 5%. Sobra-sobra lang ang presyo nila. Oo, Manager. Masayang lumabas ng kwarto si Sonia. Si Ivan, na umiinom sa isang bar, ay mabilis na nakatanggap ng tawag mula kay Sonia. Kumusta, Supervisor Neil? Kumusta ang mga nangyayari? Ano mang paghunlad? Casual na tanong ni Ivan matapos tanggapin ang tawag. Alam niyang matigas ang ulo ni Selena. Ibigay man sa kanila ang project, hindi ito magiging ganoon kabilas na paghihintayin niya ito ng ilang sandali. Kabanata 375. Tungkol naman sa hindi pagbibigay sa kanila ng anumang bahagi ng proyekto, hindi niya akalain na posible iyon. Kung tutusin, sinabi na niya rito noon na ideya iyon ng kanilang lolo. Si Selena ay mabait at anak. Para sa kanilang lolo, kahit papaano ay bibigyan niya sila ng ilang bahagi ng proyekto. Halika, pirmahan mo ang kontrata bukas. Kawakas pumayag si Selena, medyo mabilis din. Gayunpaman, gusto niyang baba ng presyo ng 5%. Sa kabilang dulo ng telepono, tumawa si Sonia. Congratulations Young Master Ivan para sa pagkuha ng isang malaking proyekto. Ano? Agad namang tumayo si Ivan na nasa sabik.
Pumirma ka sa kontrata bukas. Ang pagbaba nito ng 5% ay walang issue. Ang pagtawad ay karaniwang gawain. At saka, hindi gaanong demand, symbolic price reduction lang. Having said that, he immediately questioned further, tinanong mo ba kung magkano itong project na ito ay inilalaan niya sa atin? Hindi dapat ang buong project, di ba? Although hindi naman buong project, medyo nakakagulat pa rin. 85%. Ano sa tingin mo? Tama na. Naglagay ako ng maraming magagandang salita para sa iyo. Mabilis na pinaniwalaan ni Sonia ang sarili. 85. Iyan ay kahanga-hanga. Relax, pagkatapos pumirma ng kontrata bukas, ililibre ko kayo ng boyfriend mo sa isang kainan at aayusin ang ipinangako mong benepisyo. Halos mapatalon si Ivan sa balita. Sa napakalaking proyekto at ang pamilya Taylor ay nakakakuha ng 85% nito, iyon ay magiging isang malaking kita. Higit sa lahat dahil doon, naniwala siya na titingnan siya ng kanyang lolo sa isang bagong liwanag. Pagdating ng panahon, sino pa ang ipapangalan niya bilang tagapagmana ng mga ari-arian ng pamilya Taylor? Ang matandang Panginoon ay 70 taong gulang na. Sa hitsura nito, hindi na siya magtatagal at kailangan niyang ipasa ang kanyang autoridad. Salamat, Young Master Taylor. Good luck sa contract signing mo bukas. Iiwan na muna kita sa negosyo mo. Mabilis na pinatay ni Sonia ang tawag. Kahanga-hanga, kahanga-hanga. Umagalpak ng tawa si Ivan, pagkatapos ay tinawag ang waiter sa may pintuan, ipasok mo ako ng ilang babae pa rito. Kailangan ko ng magandang pagdiriwang. Alas 5:30 ng hapon, na walang gaanong nangyayari, nawala ng trabaho si Selena. Hindi niya inaasahan na may makikita siyang babae sa mismong pintuan, naghihintay na may hawak na ilang dokumento. Umalis ka na. Ang pintuan ng aming kumpanya ay hindi para sa sinuman. Maraming tao ang naghahanap ng aming kumpanya para sa mga proyekto. Maaari mong isumite ang iyong mga dokumento at hayaan ang supervisor na magpasya. Pagkatapos ay ipapasa niya ito. Yun ang procedure. Hinaharangan ng isang gwardya ang babae sa labas, na kinukumbinsi, ilang oras ka nang naghihintay. Bakit hindi ka bumalik? Napakalakas ng araw. Hindi ka ba natatakot na mahimatay sa init? Ayos lang. Maghihintay na lang ako ng konti. Bagamat maliit ang aming kumpanya, ang aming kalidad at iba pang aspeto ay pambihira. Talagang umaasa kaming makakatrabaho namin ang South Hill Real Estate. Mukhang nasa 20s ang babae. Basang-basa siya sa pawis dahil sa nakakapasong init, ngunit patuloy pa rin siyang tumitingin sa loob. Mabilis niyang nakita si Selena at nagningning ang mga mata nito. Manager Taylor, pwede ba tayong mag-usap? Huwag kang tatakbo sa loob. Nang makitang tumatakbo papasok ang babae, agad siyang pinigilan ng gwardya. Pawis na pawis ka, paano ka nalang tumakbo sa kumpanya ng ganyan? Tumingin si Selena sa kanya, saka lumapit at sinabing, may kafe sa tabi. Maaari tayong umupo doon at pag-usapan ito. Sige. Salamat Manager Taylor sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito. Napailing-iling na tumango ang babae, sa sobrang saya. Napangiti ng mahina si Selena. Mula rito, nakikita niya ang kanyang dating sarili noong nagsimula siyang magtrabaho para sa pamilya Taylor. Doon, napakatigas ng ulo niya. Kabanata 376. Manager Taylor, hayaan mo akong magpakilala. Ako si Janet. Ang aming pamilya, paano ko ito ilalagay? Huwag mo sana akong pagtawanan, ngunit kami ay isang regular na kumpanya. Hindi man lang kami itinuturing na isang third class na aristokratikong pamilya. Gayunpaman, talagang maganda ang construction materials ni Jacob. Ang aming kalidad ay desente. Oo, mayroon akong ilan sa aming mga dokumento dito. Mayroon ding ilang mga review mula sa aming mga kliyente pagkatapos magtrabaho sa amin. Parang kinabahan si Janet pero lakas loob pa ring nagpakilala kay Selena. Nakatayo sa harapan niya, si Selena ay isa ng matagumpay na babaeng propesyonal na may mataas na posisyon. Narinig niya na binabayaran siya ng pamilya Drake ng buwanang sweldo na $1,000,000. Sa ganoong uri ng sweldo, may hahambing siya sa ilang mga direktor. May mga review ka pa ba?
Nagulat at naintriga si Selena. Matapos tingnang mabuti, sa wakas ay sinabi niya kay Janet, mukhang maganda ang iyong kumpanya. Narinig ko na yan dati. Ang iyong reputasyon ay desente. Pagkasabi noon, puminto siya saglit bago nagpatuloy, gusto kong marinig ka. Ipinagmamalaki ng construction materials ni Jacob ang ating sarili sa ating kalidad. Gayunpaman, ang aming kumpanya ay hindi malaki, at hindi rin kilala gaya ng iba. Kaya hindi ko inaasahan na mabibigyan ako ng ganoon karaming trabaho sa malaking proyektong ito. Ang aming pangunahing pag-asa ay ang Manager Taylor ay makapaglaan ng maliit na bahagi sa amin. Pagkasabi ng kanyang piraso. Umigop si Janet ng kanyang kape, pagkatapos ay maingat na nagtanong, siguro kung magkakaroon kami ng pagkakataon na makatrabaho ka. Nang makita ang sinseridad niya, napangiti si Selena. Pipirmahan ko na ang kontrata bukas. Ang 85% ng proyektong ito ay inilaan na. Bagamat ang natitirang 15% ay hindi gaano, kung gagawin mo ito ng maayos, hindi dapat maging problema para sa iyo na kumita ng $1 hanggang $200 milyong. Sa makatuwid, ang aming mga kinakailangan para sa mga kasosyo sa negosyo ay medyo mahigpit din. Nang marinig iyon, napabuntong hininga si Janet sa kanyang puso. Mula sa tono ni Selena, malamang na wala siyang pagkakataon. Gayunpaman, mabilis siyang natuwa at ngumiti kay Selena. Okay lang, naiintindihan ko naman na napakaliit ng chances na makatrabaho ka. Pinagtatawanan pa nga ako ng marami sa pamilya ko na sinasabing imposibleng makipag-deal. Sa katunayan, pasok din iyon sa aking inaasahan. Bagamat nakapagdesisyon na si Selena, sinadya pa rin niyang itanong, dahil sa inaasahan mo iyon, bakit ka sumama? At saka, napakainit sa labas. Bakit ang tagal mong naghintay? Bagay naman, minsan kailangan nating subukan. Kung hindi natin susubukan, hindi natin malalaman. Paano kung swertehin ako? Pagkasabi noon, umupo si Janet saglit, pagkatapos ay nakaramdam ng awkward at tumayo para bayaran ang bill. She then laughed and said, Manager Taylor, sayang naman at hindi tayo makakatrabaho this time. Gayunpaman, umaasa ako na magkakaroon tayo ng mga pagkakataon na magtulungan sa hinaharap. Ito ang aking business card. Papatunayan ko sa iyo sa hinaharap na tayo ay isang mabuting kasosyo sa negosyo. Nang matapos ang kanyang pahayag ay tumalikod na siya at naghanda na para umalis. Gayunpaman, tumawa si Selena nang hindi inaasahan. Nakita niya ang kanyang dating sarili sa dalagang ito. Noong siya ang general manager ng kumpanya ng pamilya Taylor, hindi ito ibinigay sa kanya tulad ni Ivan. Nakuha niya ang kanyang lugar sa pamamagitan ng kanyang sariling pagsusumikap. Bukod dito, nang umalis siya sa kumpanya, maraming empleyado ang umiyak dahil mahal siya bilang isang general manager. Sandali lang. Parang hindi ko naman nasabi na hindi tayo pwedeng magkatrabaho, diba? Tumawa si Selena, saka tinawag si Janet. Manager Taylor, you mean that? Nang marinig iyon ni Janet, lumingon siya na may pagtataka sa kanyang mukha. Ang ibig kong sabihin ay ang natitirang 15% ay ibibigay lahat sa iyo. Sana hindi mo ako binaygo. Dapat mong tiyakin ang kalidad. Tungkol sa presyo, susundin namin ang iyong iminungkahi. Hanapin mo ako sa opisina ko bukas ng alas 9:30 ng umaga para pumirma sa kontrata. Umigop si Selena ng kanyang kape at pinag-cross ang kanyang paa, ngunit kahit papaano ay mukhang maganda. Napakaganda. Oo. Siguradong aabot ako sa oras bukas. Babalik ako kaagad at mag-draft ng tamang kontrata. Tuwang-tuwa si Janet, mabilis siyang umalis. Kabanata 377. Ang babaeng ito. Tumawa si Selena bago tumayo at umalis na rin. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na matagal na silang pinagmamasdan ng isang sexy at mapangakit na babae na naka-shades na nakaupo sa malapit. Pagkaalis lang ni Selena ay tumayo ang babae at inayos ang kanyang bayarin bago lumabas. Ang ibig kong sabihin ay ang natitirang 15% ay ibibigay lahat sa iyo. Ang sulok ng kanyang mga labi ay kilabot. Ang boses na ginawa niya ay ang eksaktong kopya ng boses ni Selena. Ang babaeng iyon ay walang iba kundi ang hitman na nagre-rango sa ika-5 sa Timog Kanlurang Hitman Leaderboard, Shadow. Kasabay nito ay masayang nakauwi na rin si Ivan.
Pagdating sa bahay, agad niyang tinawagan si Cecilia at ang iba pang mga kamag-anak. Master Ivan, ano pong problema? Mukhang masaya ka. May magandang nangyari ba? Nakangiting tanong ng isang binata sa pamilya Taylor. Magaling. Tunay na napakagandang balita. Pamuyalak pa ang katawan ni Ivan. Tumingin siya kina Theodore at Zeus na nagpahayag, Tatay, Lolo, sa wakas ay nakuha na namin ang proyekto ng South Hill Real Estate. Napakaganda. Napakaganda talaga ni Master Ivan. Tama iyan. Nagawa mong makakuha ng ganoong kalaking proyekto. Marami sa mga miyembro ng pamilya Taylor ang agad na nagsimulang purihin si Ivan. Karamihan sa kanila ay nagtatrabaho sa kumpanya ng pamilya Taylor na nagsasagawa ng lahat ng uri ng mga posisyon. Si Ivan ang general manager at ngayong nakuha na niya ang ganoong kalaking proyekto, ang awtoridad sa loob ng pamilya Taylor ay nasa kanyang kamay. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan nilang kunin ang kanyang mabuting panig o ipagsapalaran ang pagkakaroon ng mahirap na kinabukasan. Gayunpaman, alam ng ilan sa kanilang mga puso na nakompromiso si Selena para masecure nila ang proyekto. Kung si Selena ay maliit at pinipigilan ang kanyang sama ng loob, wala itong magawa kahit na magmakaawa si Ivan sa kanyang mga tuhod. Hulaan mo kung magkano sa malaking proyektong ito ang inilaan sa atin. Tuwang-tuwang tumawa si Ivan. Taka sinabing, noong una, hindi kaaya-aya si Selena at plano lang niyang bigyan kami ng 30%. Gayunpaman, salamat sa aking mabilis na pag-iisip at panghihikayat, sa wakas ay gumawa siya ng maraming kompromiso. Sa huli, nakuha namin ito sa 85% ng proyekto. Tinadya ni Ivan na bigyang diin ang numerong 85 nang magsalita ito, umaasang mapapalabas ang numero. Punong-puno ng katangahan ang mukha niya. Ang galing talaga ni Master Ivan. Nagawa mong makipag-ayos ng 85%. Tama iyan. Napakaliit ni Selena para bigyan lang kami ng 30%. Maliit lang iyon. Lahat kami ay galing sa pamilya Taylor. Siya ay may dugo ng ating pamilyang Taylor na dumadaloy sa kanya. Tama iyan. I think she's being petty din. Kung ako yun, kahit na kailangan kong isave ang aking reputasyon, kahit 60% ng proyekto ang aking inilaan. Ang mga miyembro ng pamilya Taylor ay abala lahat sa pakikipagdebate. Gayunpaman, si Zeus Taylor, ang matandang master ay may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Matagal na siyang tinawagan ni Selena at sinabi sa kanya ang tungkol sa 85% pamamahagi. Napag-usapan pa niya ito. Malamang na walang ginawa si Ivan, gayunpaman, naglakas loob siyang bumalik na nagpapakitang gilas at nag-claim ng kredito. Kung hindi dahil sa pagsisikap na iligtas ang reputasyon ni Ivan, ibinulgar siya ni Zeus noon at doon. Kabanata 378. Anak, maganda ang ginawa mo sa pagkakataong ito. Umisi si Theodore habang binibigyan niya ng malaking thumbs up si Ivan. Hindi siya business-minded na tao at ginugugol niya ang kanyang libreng oras sa pag-inom ng tsaa o pangingisda. Gayunpaman, mayroon siyang pag-asa para sa kanyang anak na maging matagumpay. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay ipinagmalaki na siya ni Ivan. Dad, hindi na mapipigilan. Para sa pamilya namin ni Taylor. Ito ay upang tayo ay umangat sa hanay ng isang pangalawang klaseng aristokratikong pamilya. Ito ay isang bagay na handang gawin ko kahit na kailangan kong magtiis ng pahirap na paghihirap. Si Ivan, na lasing, ay hinampas ang kanyang dibdib. Walang sabi-sabi ang pagmamataas na ipinakita niya. Si Zeus naman ay hindi na nakatiis. Pinatibay niya ang kanyang mukha at nagtanong, bakit hindi mo rin ibigay ang iyong buhay? Pagkasabi niya nun, kumaway siya. Gabi na. Magpahinga ka na. Ivan, magpahinga ka na rin. Pumirma ng kontrata sa umaga. Ito ay opisyal lamang pagkatapos mong pirmahan ang kontrata. Huwag kang mapahiya tulad noong nakaraan. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din ang lahat. Sisiguraduhin kong pipirmahan ko ang kontratang ito bukas ng umaga. O ako mismo ang magli-livestream sa pagkain ng Shea*D para mapanood ninyong lahat. Inampis ni Ivan ang dibdib niya gaya ng saad niya. Sa pagkakataong ito, buo ang tiwala niya. Pagkatapos ng lahat, si Selena ay palaging tumutupad sa kanyang salita.
Dahil pumayag na siya, hindi na niya babalikan ang mga sinabi niya. Bukod dito, ang nabigong kontrata sa pamilya Wilson dati ay isang aksidente. Dahil pinalis sila ng matandang master, mabilis silang umalis. Samantala, ang matandang master ay dapat na bumalik sa pagtulog. Sa lalong madaling panahon, si Ivan at Theodore na lang ang naiwan sa malaking sala. Pare, kakaiba. Hindi ba dapat matuwa si Lolo sa bagay na ito? Bakit pakiramdam ko parang hindi siya masaya? Pumunat ang noo ni Ivan, sa wakas ay napansin niyang may nangyari. Nakaramdam siya ng pagkalito. Nag-isip sandali si Theodore bago sinabing, I think it might be too late and he's sleepy. Bukod dito, naamoy mo ang alak at kumilos ng walang pakundangan. Maaari bang maging masaya ang iyong lolo? Ang huling beses na pinahiya mo ng husto ang iyong sarili at sa mukha sa buong sahig sa hotel ay talagang ikinagalit ng iyong lolo. Pagkasabi noon, huminto sandali si Theodore bago nagpayo, dapat mong bawasan ang alak. Ang pagiging lasing ay maaaring magdulot sa iyo ng problema. Hindi mo ba alam iyon? Sige dad, naiintindihan ko. Dapat kang magpahinga. Matutulog na ako, naiinip na sagot ni Ivan bago umalis. Kinabukasan, maagang pumasok sa trabaho si Selena. Gayunpaman, nang siya ay pumarada at bumaba sa kanyang sasakyan sa labas ng kanyang opisina, naramdaman niya may kumatok sa kanyang ulo. Tumabo ang kanyang paningin at pagkatapos ay nahimatay. Napangiti ng mariin ang babae sa harap niya, saka inilagay si Selena sa co-driver seat bago nagmaneho palayo. Mabilis silang umalis sa bayan at nakarating sa isang sira-sirang bahay sa ibabaw ng bundok na hindi kalayuan sa lungsod. Maya-maya, sa wakas ay nagkamalay na si Selena. Iminulat niya ang kanyang mga mata at naramdaman niyang umikot ang kanyang ulo. Pinagmasdan niyang mabuti ang babaeng nasa harapan niya at hindi niya maiwasang mapailan. Iyon ay dahil nakita niya ang kanyang sarili. Ano ang nangyayari? Hindi naman pwedeng patay si 3D ba? Ito ba ang aking kaluluwa? Nagulat si Selena. Nakita niya ang sarili na nakatingin sa kanya, nakangiti habang nakakross ang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib. Ang ngiti ay tila masama. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto niya na siya ay nakatali sa isang kahoy na haligi. Hindi yon. Hindi ako patay. Sino ka? Pumilis ang tibok ng puso ni Selena. Masyadong totoo ang sakit ng pagkakagapos ng mga lubid sa braso niya. Hindi siya nananaginip at hindi rin siya namatay. Ganun dapat. Kabanata 379. Sumagot ang babae, well, maganda ka at mabait. Ngunit hindi nito binabago ang katotohanan na ako ay natanggap na pumatay at dapat kong tapusin ang aking misyon. Hire. Isa kang hitman. Saan ang lugar na ito? Nagulat at natakot si Selena at the same time. Mukhang luma na itong sirang bahay na kinaroroonan nila. Bukod doon, nakabangga siya ng isang hitman. Sino sa mundo ang umupo ng isang hitman at gusto siyang patayin? Ivan. Mabilis niyang inisip si Ivan bilang isang mapaghiganting tao at nabali ang buto ni Jack. Ito lamang ang gagawa sa kanya ng isang posibleng kandidato. Pagkatapos ay ibinasura ni Selena ang ideya ng mabilis sa naisip niya. Imposible. Si Ivan ay matagal nang nagnanais na makuha ang kontrata. Kahit na gusto niya akong patayin, gagawin niya ito pagkatapos ng kontrata, hindi bago. Huwag kang mag-alala, hindi ikaw ang inutusan kong target, wika ng babae. Hindi ako ang target mo, bakit mo ako hinuli? Biglang naintindihan ni Selena. Ngayon alam ko na, ikaw ay disguised bilang ako. Ang iyong target ay ang aking asawa, Jack. Napabuntong hininga si Selena dahil maaaring totoo ito. Kung gusto niyang patayin si Selena, mas maaga pa ang ginawa niya. Ang katotohanang nakuha niya si Selena ay para maakit ang aktwal niyang target na walang iba kundi si Jack. Naisip ni Selena na mas malaki ang posibilidad na may maghahiganti kay Jack dahil nagdulot siya ng gulo sa maraming tao doon. Hindi lang kay Ivan ang nakaharang ni Jack kundi pati na rin ang mga tulad ni Ken, Neil at Michael. Ang lahat ng ito ay hindi ordinaryong tao. Kung gusto nilang patayin si Jack, isa lang itong piraso ng cake. Matalino, tumanggo ang babae. So, patay na ang asawa mo ngayon.
Hindi mo ako masisi pero masisisi mo ang amo ko. Sino ang employer mo? Tinubukan ni Selena na magtanong. Nakakatawa ito. Sa palagay mo ba ay isang profesional na hitman na tulad ko bilang nangungunang limang sa Timog Kanlurang rehiyon ang magbubunyag ng impormasyong ito sa iyo? Ako naman, iniisip ko kung gaano kadaling akitin ang asawa mo dito gamit ang mukha mo. Walang hiya. Kaway ni Selena, veterano na ang asawa ko at 5 taon na siyang nagsundalo. Kaya niyang labanan ng isang dosina mag-isa. Pinabalaan kita, mas mabuting palayain mo ako at ipalaglag ang misyon na ito, baka mawalan ka ng buhay sa misyong ito. Nakikita kong sinusubukan mo akong takutin dito. 5 taon ng militar. Is a piece of cake to me, kahit hindi ako magkaila bilang ikaw. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, kahit na ang mga marshal ay hindi ko kakampihan. Ang isang marshal ay hindi magiging iyong kakampi. Napaawang ang bibig ni Selena sa kanyang kakayahan. Noong una ay gusto niyang takutin ang hitman ngunit hindi niya akalain na ganoon pala talaga ka-Jose ang hitman. Nagsimula na siyang mag-alala kay Jack ngayon. Kabanata 380. Bagamat siya ay isang hitman, tiniyak ni Selena na si Jack ay medyo sanay din sa kanyang sarili. Kaya medyo may tiwala siya kay Jack. Maaaring si Jack ang taong pumatay sa hitman sa halip na sa kabilang banda. Gayunpaman, ang mga salita ni Shadow ay nag-aalala sa kanya. Napakahusay niya kung kaya niyang talunin ang isang marshal. Kung iyon ang kaso, si Jack ay nasa malaking problema. Higit pa rito, ang hitman ay nagbalat kayo bilang Selena. Paano kung nahulog si Jack niyan? Malaking problema. Madaling patayin si Jack kung hindi siya sapat na alerto. Para bang isang away sa pagitan ng isang may normal na paningin at isang bulag na tao, ang bulag ay natural na magiging dahado. Natatakot ka ba ngayon? Nag-aalala ka ba ngayon? Pinaglaruan ni Shadow ang isang punyal at tinapok ito sa mukha ni Selena. Alam mo ba kung bakit mahilig akong mag-disguise bilang partner ng target ko? Gusto kong makita ang pagmumukha nila kapag namatay sila, ang mukhang hindi makapaniwala. With that, lumingon si Shadow at tumawa. Hanggang sa mamatay sila, iisipin pa rin nila na partner nila ang pumatay sa kanila. I'll never explain myself and I'll never tell them why. Mamamatay silang nalilito. Galit ka. Darating ang karma sa iyo. Namumula ang mga mata ni Selena habang nakatitig kay Shadow ng may galit. To reassure you, iiwan kita dito habang pinapanood mo akong tapusin ang lalaki mo sa labas. Sumigaw ka ng buong lakas pero hindi mo kaya. Mabubuhay ka sa paghihirap magpakailanman pagkatapos niyang mamatay. Gusto kong makita iyon. Sa personal, sa tingin ko ang pagpatay ay isang ritual na dapat gawin. At lahat ng ito ay bahagi ng ritual. Napuno ng mali siya ang mga mata ni Shadow, ang buhay ay hindi kasing halaga ng langgam. I dare you to not disguise as me para ipaglaban ang asawa ko. Para kang mag-disguise sa akin ay isang dirty trick lang dahil hindi ka makakapareha sa kanya. Ungol ni Selena. Nag-aalala talaga siya para kay Jack. Ano kaya ang mangyayari sa kanila ni Kylie kung mamatay ito? Kamakailan lamang ay nagkita silang muli at namuhay ng mas magandang buhay. Ang panoorin si Jack na mamatay sa harap niya ang huling bagay na hilingin niya. Pinapagalitan mo ako, hindi ba? Magkakaroon ba siya ng mas magandang pagkakataon na ganoon? Medyo konti lang yata. Hindi ka lang vase na walang laman, tapos may utak ka pa. Umisi si Shadow saka nagpatuloy, speaking of which, I really like your face. Ito ay perpekto. Mukhang mabait at approachable. Mahal ko ito. Paano ba naman ito, gagamitin ko ang mukha mo sa mga misyon ko sa susunod? Tingnan natin kung gaano karaming tao ang makakatanggap nito kapag pumatay ang mukha na ito. Makikilala ka ng sino mang miyembro ng pamilya na nakasaksi sa pagpatay bilang ang mamamatay tao. Susundan ka ba nila? I wonder, ikaw? Halos himatayan si Selena sa galit pero sinubukan pa rin niya. I dare you to not make up. Ikaw ay isang pangit na bading, hindi ba? Ang pangit mo kaya hindi ka lalabas ng walang maskara. Si Shadow ay naiinip sa puntong ito. With it? Hindi ko? Naiintindihan mo ba? Paano makakagawa ng ganoong trabaho ang make-up?
Ito ay Transfiguration. Alam mo ba ang Transfiguration? Walang kulturang bitik. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.